Magandang gabi po, Ma'am Marie, at sa lahat na nakikinig ng THS Channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mona. Ang kwentong ito ay nangyari nung grade 5 pa lang ako, around February 2005. Meron po kaming activity sa school na night camping para sa mga boys at girl scouts. Isa itong training para sa totoong camping sa Mount Banahaw, kaya mag-overnight kami ron. 6 in the evening, dumating kami at nakita ko na yung mga friends ko. Nag-intay pa kami ng iba pang mga classmates. Exactly 7 in the evening, nag-start ang camping. Nagsindi kami ng bonfire at gumawa ng mga activities sa taglaro. Nag-dinner kami. After then, ay gumawa pa kami ng iba't iba pang mga activity. Sabi ng master namin, matulog muna kami dahil mag-i-start yung next activity around 1 in the morning. Gusto ko yung oras na yun kasi hindi ko pa nakikita ang school ng ganong oras. I set my cellphone at 12:40 para magising ako at mag-ready sa activity. Kaya nagising ako, tulog pa ang lahat. Natutulog kami sa gymnasium at nakasara yung mga ilaw at ang tanging ilaw na bukas ay yung nasa labas. Dahil may lamppost kami, pumunta muna ako sa labas at nagpahangin. Naalala ko bigla yung mga rumors sa school namin na may nagpapakita daw sa 5th floor ng eskwelahan namin. After a while ay nagising na rin ang mga scout masters namin at niring nila yung bell na sign na dapat gumising na lahat ang mga scouts. Ang activity na yun ay kukunin namin yung mga flag na nakasend around sa campus. Hindi kami sure kung saan nakatago yun, siguro sa room o sa mga sulok ng hallway, so hindi kami sure. So naisip ko i-challenge yung groupmates namin na pumunta kami sa 5th floor kasi nga 'di ba meron ngang may mga rumors na may multo daw doon. Nung kami nasa hagdan na, ang lamig ng hangin sumalubong sa amin. Pati na rin yung kamay ko nilamig. Ako yung nasa harapan kasi leader ako. Pumunta kami sa elementary building at may nakita kaming isang flag, so tuwan-tuwa kami. Sinubukan namin lahat ng room sa 2nd floor pero wala naman. Kaya naisip na nga namin pumunta na nga ng 5th floor. Kahit takot ay pumunta pa rin kami. Ang swerte namin kasi nakita namin lahat ng 5 flags dun sa 5th floor. Tuwan-tuwa kami kasi siguradong malaki yung points namin sa extracurricular pag nanalo kami sa activity na to. Yung isa namin kasama napapa-CR na, so sinamahan muna namin siya. Habang nasa CR isa namin kagrupo, nasa labas kami. May naramdaman akong parang may nakatingin sa amin sa malayo pero hindi ko pinapansin. Nang lumabas na siya, naisipan na naming bumaba para nga sabihan nga namin mga masters namin na nakuha na namin yung mga flags. So yun nga, pababa na nga kami ng hagdan. Tapos pinigilan ako ng mga kagrupo ko kasi mayroon daw dong tao papunta dun sa hagdan. Ang sabi ng friend ko, sandali, mukhang may tao. Eh hindi ko naman masyadong makita kasi nga madilim. Babae siya na magulo ang buhok. Medyo magkasing laki kami. Inakala ko Girl Scout siya. Kaya ang sinabi ko sa kanya, "Hoy, nakuha na namin yung flag. Kaya sorry ka na lang." Kaso hindi siya kumikibo. So ang ginawa nung kasama ko, tinapatan siya ng ilaw mula sa cellphone na gamit niya. Naka-uniform yung babae na pang high school. At nagulat kami at napasigaw kasi wala siyang mukha. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala na siya ng parang bula. Parang na-froze tuloy yung kasama ko. Dahil ako lang ang nasa tamang pag-iisip ng mga panahong yun, hinila ko silang lahat patakbo sa stairway. Tumakbo nga sila ng mas mabilis pa sa akin kahit na madilim. Nagkakandadapa na nga kami, makalayo lang dun sa 5th floor. Nung nasa grounds na kami ay nagpahinga muna kami at sinabi sa kanila ng mahinahon na walang magsasabi sa nakita namin at kahit kailan ay huwag yung sasabihin kahit kanino at nangako sila sa akin. Nung natapos ang camping namin, wala ni isa sa mga kasamahan ko ang nagsalita tungkol sa nangyari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ann. Nangyari itong nakakatakot na karanasan ko nung elementary pa lang ako. Patapos na yung school year, pati na rin yung mga exams. Pumunta ako sa school namin para mag-practice para sa isang dance presentation. Tumambay muna ako sa classroom habang nag-iintay mag-start ng practice.
Ang katabi ng classroom na tinatambayan namin ay dating library at ginawa na siyang bodega. Habang nag-iintay ako, tinawag ako ng mga classmate ko dahil may sasabihin daw sila sa akin. Napapwesto tuloy kami sa labas ng bodega at yung bodega na yun ay sinasabi ng marami na haunted daw. Hindi naman kasi naniniwala yung mga classmates ko sa mga rumors about dun sa stock room. Hapon pa noon, mga 1:00 siguro, 2:00 pa yun. Yung bintana nga pala ng bodega ay sira, so makikita ko kung sino yung nasa loob. Nagkukwentuhan lang kami nung may napansin ako at isa kong classmate na may tao sa loob ng stock room. May itim na babae yung nakita ko. Kaya ko alam na babae dahil dun sa buhok niya. Akala ko nung una maintenance personnel yon. Nagulat ako nung na-realize ko nakakandado pala yung bodega at walang tao sa loob. Nagtakbuhan kami palayo sa bodega at tinawagan ko din namin yung iba naming mga classmates. Sumilip din sila dun sa bintana pero wala silang nakitang multo. Mga gamit na lang ang nakita nila dun sa bodega. Nung grade 6 pa lang ako, nagkaroon kami ng Boys and Girl Scouts camping overnight sa school grounds. Nagkukwentuhan kami ng mga classmates ko sa ilalim ng punong mangga. Malapit yung location ng mga tent namin. Malalim na yung gabi noon. Bigla na lang ako nakaramdam ng kilabot at napatingin ako dun sa window sa library namin. Dun sa bintana, may napansin akong parang anino ng isang malaking lalaki. May kasama siyang usok na kulay blue, red, white at yellow. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko kasi sino ba naman tao ang papasok sa library ng 10 oras ng gabi? Hindi lang pala ako yung nakakita, pati pala yung best friend ko. Pabiro nga niya akong tinanong kung ano daw yung nakikita niya sa bintana. Naglingunan lahat ng mga kasama namin. Pati sila nakita yung anino at yung usok na lumalabas dun sa bintana. Nagtakbuhan kami paalis at bumalik na kami sa mga tent namin. Nakiusyoso din yung mga iba naming kaklase. Dahil doon na lang kami sa loob ng classroom natulog. Walang natulog doon sa tent, lalo na yung mga nakakita doon sa anino. Eventually, nawala din naman yung maitim na anino. Hindi kami nakatulog ng maayos after that, pero iba naming kasama nakatulog naman. Mga ilang oras din silang natutulog ng mahimbing at iba naming kasama nung may narinig akong tunog na parang humihingal ng pagkalakas-lakas. Parang galing sa lupa yung tunog eh. Kinabukasan, nung kwentuhan yung mga nakakita ng anino at pati na rin yung nakarinig ng malakas ng hingal kagabi. Kaya kumalat sa buong campus ang mga pangyayari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dali. Before ko ma-experience ang ikukwento ko sa inyo, hindi ako naniniwala noon sa mga kwentong multo. Para sa akin kasi mga pasikat ang mga nagkukwento ng mga ganon. Yun nga, nabago nga yung pananaw ko kasi gawa nung karanasan kong ito na isi-share ko sa inyo. Nasa Christian living class ako noon. Malaki yung room, pati na rin yung door. Yung main door ng room namin nakaharap sa amin, so kita ko yung nasa labas. Makikita sa labas ay isang matandang puno at sa likuran ay isang stage. Noong time kasi na yon, wala pang gymnasium. May mga nagpa-practice doon ng mga students para sa isang dance presentation at kasama doon ang crush ko. Since boring nga yung lesson at andun sa stage yung crush ko, syempre nakatingin ako doon sa stage. Natawa nga ako habang pinapanood ko sila. Syempre para hindi makahalata si teacher, nililipat ko yung tingin ko doon sa bookshelves. Pagkatapos, sumisilip din ako dun sa stage para nga tingnan yung crush ko. May bigla pa naman akong nakitang madre sa may stage kung saan nagpa-practice yung mga dancers. Kulay itim ang suot niya hanggang talampakan ang damit niya. Ang weird lang kasi nasa harapan siya ng crush ko. Tingin ko nasa 3 feet ang layo niya. Pero yung crush ko walang pakialam, sayaw lang siya ng sayaw. Hindi naman ako natakot, medyo na-curious lang. Kasi yung mga madre sa school namin ay hindi nagsusuot ng kulay itim na dress. Kulay brown ang kanilang sinusuot at ang damit nila hanggang tuhod, hindi hanggang talampakan. So yun nga, tumingin nga ako sa bookshelves.
Kasi nga baka makahalata si teacher. Nung tumingin uli ako sa stage, wala na yung madre. That time, inis ko, siguro baka imagination ko lang yung nakita ko. After 5 years, umattend ako sa buro ng kapatid ng lola ko. In-entertain naman kami ng mga relatives namin at binigyan naman kami ng pagkain. Pinakita din nila sa amin yung mga pictures ng namatay kong lola nung kabataan pa niya. Natuwa ako dun sa mga pictures kasi andun pa yung mga lumang buildings na nasira ng World War II. Nung inusisa ko pa naman yung ibang page ng album, kinilabutan ako. Ang nasa picture ay mga bata na nasa stage at mga madre na may suot na mahaba at itim na uniform. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Isa. Yung elementary school namin kasi luma na talaga. Inabutan pa nga yun ng mga lola at lola ko kasi doon sila nag-aral. Karamihan ng buildings doon sa school ay luma na rin at ang pinakabago nung elementary pa ako ay yung gym. Tinayo kasi yun ng grade 1 pa lang ako. Eto na nga, kung ano pa yung pinakabago, siya rin naman yung pinakamaraming horror stories. Ang isa sa mga narinig kong story ay may isang student na tumalon sa bintana ng CR. Ang CR na yun ay nasa stage ng gym. Hindi naman nagpahamatay yung student kaya tumalon. Kaya daw siya tumalon dahil may nakita siyang multo sa comfort room. Ang itsura ng multo ay kulay itim na anino at yung anino na yun ay binibigyan daw siya ng bulaklak. Sa takot niya ay napakyat ito sa bintana at tumalon. Nabalian lang naman siya at buhay pa naman yung student. Ilang buwan at taon din kinatakutan ng CR kasi nga kumalat sa school yung karanasan niya. Nalaman din namin sa mga marites na meron daw construction worker na napatay ng kanyang katrabaho. Nangyari yun habang tinatayo pa lang ang gym. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Xiao Bello, Kitel El Mago, Pedro Ruiz Torres, Ralamen, Uygar Kasikli, Mia Martinez, Byron Fullerton, Bobby Johnson, Fatboy 3, Ma'am Tagujar. Nagpapasalamat din po kina Modra Hater, Isa07, Magnetic Doll, Torchy82, Unledge ng Pinoy Exchange Forum sa pag-share po nila ng kanilang horror stories. Kung gusto nyo pong magpadala ng mga nakakatakot na stories, either fiction po o based sa totoong experience, pwede nyo pong ipadala sa thstagaloghorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po sa pakikinig.